Ha! Politikong scared na hindi pwede i-dare. Mga tumatanggi parati dahil baka sila ay guilty. Celebrity na hot, takot na ma-on the spot. Bakla kami isinilang, bakla rin kaming mamamatay. Mare at pare, halina't makinig, tinig ka. Kayong mga lalaki ang mga duwag, mabuti pa! I think you're blind. Are you deaf? I'd rather die dahil... Virgin na po ako. Kala siguro ng mga tao at may pumapatay. Debate! Ano, good morning! Good morning at good morning sa ating mga marit-parit kahit na umaga na, nandiyan pa rin sila. Alam mo naman miski gabi, miski umaga, miski hapon, andyan pa rin ang ating mga kapuso, ano, ha? Pero alam mo, Paring Winnie, alam mo ninyo, mga kapuso, alam mo ninyo, medyo talagang mainit ho ang ating pag-uusapan ngayong gabi dahil sabi nila, sa lototorya na tayo, baka magbalediktorya na tayo. Hindi, gusto ko, in this particular instance, gusto ko tayo ang kalabasa. Di ba? Okay. Pero para sa inyo, iba ang ating kwan ngayon eh. Ang pag-uusapan natin dito kung yung dapat isisi na ba ang gobyerno sa ating pagkakorupsyon. Pero para sa inyo mga mari at pare, ang poll Ito po ang question tanong, para sa inyo yes. ganito, talagang kailangan may self-examination ito, ano ha? Examination of conscience. Ang tanong po sa inyo at kailangan totohanan ha, kung gipit at sabit ka na, manunuhol ka ba? Yan. Nako! matinding- Mag-isip-isip kayo dyan. Matinding tanong yan at matindi ang sagot. Paring. Okay, and meanwhile, dito naman sa studio, ang pag-uusap, nako, meron tayong mga very exciting panelists. Tignan nga natin ang mga nagsasabi na dapat isisi na ang gobyerno ay ang minority floor leader, naturally, ng 1st District of Sorsogon, si Congressman Cheese Escudero. Well, Paring Winnie, katapat ni Cheese ay isa ring kongresista ng Lone District of Malabon and Nabotas, si Congressman Ricky Sandoval. Tapos, dito sa panig na dapat isisi ang gobyerno ay ang public interest lawyer na si Attorney Marichu Lambino. Well, isa pong singer, businesswoman, president ng Integrated Metro Bus Operators Association, ang katapat ni Atty. Lampino, si Claire de la Fuente. Last but not least, on this panel na because the RP daw is the second most corrupt country in Asia, dapat ba nang isisi ang gobyerno, ay former congressman po of Maguindanao, spokesperson po siya ni dating Pangulong Estrada, si Didagen Diggs Dilangal. Alam mo ninyo, kung si Diggs ay isang bayani, ang katapat niya isang chairman, isang bayani pa, Bayani Fernando. Admit naman mga mare at pare, magiging exciting ang ating debate ngayong gabi, ano ha? Meron pa tayong resource persons, baka akala ninyo, siya po, our first resource person, ay head po siya ng Council of Servant Leaders, Kairos, Philippines, at saka spokesperson pa siya ng Plunder Watch, si Father Joe Dizon. Father Joe, welcome. Meron pa tayong isa. Meron palang ganito, Graft Investigation Officer po siya ng Presidential Anti-Graft Commission, si Attorney Dexter Tai. Okay, Dexter. Ipasahin nga natin. Cheese. Second most corrupt tayo. Bakit sinasabi mo sisisi ang gobyerno? Gobyerno lang ba? Well, una sa lahat, pare, dapat tanggapin na ng gobyerno yung kanilang responsibilidad na corrupt ang gobyerno para masimula natin yung mga hakbangin para maresolbahan yung problema. Hanggat hindi inaamin ng gobyerno na corrupt ito, para nila resolbahan yung problema. Will you accept that, Ricky? Inaamin ba? Hindi inaamin. Pare, hindi kasalanan ng gobyerno to. Alam mo, ang korupsyon is ang nagdala nito yung ugali rin ng Pilipino. Ano yung ugali na yan? Ito actually, magandang ugali natin. Marunong tayong makiusap at marunong tayong tumanaw ng utang na loob. Example,
nahuli tayo ng pulis dahil nagkamali tayo. Hindi naman tayo hinuhuli ng pulis kung hindi tayo nagkakamali. Ano unang reaksyon natin? Bossing, baka pwede natin pag-usapan to. Di ba? Yun ang una. ang ibig sabihin- Pagkatapos nun, pag napagbigyan ka, kahit pa paano siguro, dahil may utang na loob ka, hindi ka hinuli, hindi ka na kailangan magpunta kay Chairman Bayani para kunin lisensya mo. Kahit pa paano, nag-aabot ka ng pamerienda. So, it takes two to tango. Huwag natin sisihin ang Pero pamahalaan. Ricky, ayon mismo, pare, Okay. ayon mismo sa turo ni Chairman Fernando sa kanyang mga traffic aid, huwag kayong tatanggap, maski na anong alok nung hinuli. Kapag ka hindi tumatanggap yung mga tao Chairman. ni Chairman Fernando, hindi pa rin magkakaroon ng korupsyon. Wala bang kasalanan ng gobyerno dito, Chairman? Alam mo kasi, ang alam ko, ang temptasyon nanggagaling sa demonyo. Totoo nga naman. Oh. Demonyo ba yung tao, Chairman? Hindi naman yata. Basta yun ang alam ko, temptasyon nanggagaling sa demonyo. So, tayo muna, sandali lang. Pero may sinasabi, ang premise po ni Cheese is that kailangan, bago tayo we can take steps towards addressing corruption properly, We have to kailangan aminin daw ng ating gobyerno na corrupt sila. Kasama ba kayo dyan? Kasama Gobyerno po lahat. kayo eh. Kasama po lahat. Okay. Inaamin nyo ba na korap ang gobyerno? Are we accepting this? Kaya may sumagot to. Ang issue yata ngayon kung kasalanan ng gobyerno, di ba? Hindi sa pag-amin. Isisisi ang gobyerno. Okay, Diggs, Diggs. what do you have to say? Alam ninyo, kung maalaala ninyo, 2 arong nakaraan, nagtalumpati si Gloria Macapagal Arroyo sa Cebu at ang sinabi niya, Medyo lakas-lakas yung ang korupsyon boses sa Pilipinas, endemic, ibig sabihin, likas na ang paging korap daw. Huwag niya sabihin korap ang Pilipino, siya ang korap. Pangalawa, alam kung maalaala ninyo, year 2001, pinatalsik si Presidente Erap. Anong sigaw ng EDSA daw? Sabi nila, patalsikin si Presidente Erap sapagkat sobrang katiwalian sa kanyang administrasyon. So nagkutsabang Supreme Court, military, civil society, and then nandyan yung mayayaman sa Makati. What At, happened? ano nangyari? Nakaalis si Presidente Erap. Pero ang katotohanan, nang mapalis si Erap, anong nangyari? Lalong lumala ang katiwalian sapagkat 2 araw pa lang nakapwesto si Mrs. Arroyo. Anong nangyari? Nandiyan yung suhulan, IMSA contract, 12 million, 2 million na Break mo na. dolyar napunta. Kaya, Hindi pa natin napapakinggan ang ating 2 napakagandang Si Atty. binibini Lambino dito. at si Claire. Pakinggan naman natin ang ating 2 magagandang mga ginang at binibini. Marichu, Yung sinabi kanina, ayoko nang balikan yung EDSA DOS kasi alam naman nating lahat na yung korupsyon hindi lamang sa kasalukuyang pamahalaan, it cuts across parties and it even cuts across ideologies. At gusto ko lang palang linawin na actually hindi si Mr. Bayani yung gusto naming makita dito. Ayon sa pag-aaral ng SWS, ang mga pinaka-corrupt na agencies ay ang DPWH, ang BIR at ang Customs. Sila yung mga nangungurako talaga at sana nandito sila para maipagtanggol nila yung kanilang mga sarili. Tulad bukas ho, merong paglilitis yung kay Lucio Tan na he was tax evasion charges worth 20 billion pesos. It's enough to wipe out our budget deficits. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natin nakokolekta yung ganong klaseng mga taxes. Ikot tayo ng ikot, nag-raise tayo ng pera, pero yung mga businessmen like Lucio Tan, nakakampi ng kasalukuyang pamahalaan, hindi natin mausig. Okay, Claire, your turn. Okay. ang sino dyan, Beth? Ako naman, I agree with the chairman. Sabi niya, ang yun daw, yung marami daw kasing demonyo. Maski naman sa Biblia, maliwanag yung nakasulat doon na yung nanunukso, mas malaki yung ano niya, yung mas malaking responsibilidad niya kesa doon sa tinutukso. So, Sino ang nanunukso? di ba? Ang private babae. sector o? Si Eva, di ba? Si Eva, tinukso niya si Adan. So, parang binibigyan siya ng mas malaking kasalanan kesa sa mga... Pero sino ang humihingi? Diba? Ang humihingi yung nag-a-approve ng kontrata. Di mo na, dito ba, ewan ko, ang humihingi Hindi kayo, ba ang umuuna o yung nagbibigay? Ako, sa experience ko sa pulis, hindi ko lang alam, hindi ka naman hinuhuli ng pulis, tapos hihingan ka kaagad Hinuhuli ka dahil may kasalanan ka. O tapos, Pagkatapos dahil siguro alam mo may kasalanan ka, nakikiusap ka. oh. Di ba? So it takes two. It takes two talaga. Pare, para Hindi sa akin, masyadong light yun Oh, Mag-offer ka. do you agree that it takes 2 cheese? hindi mahalaga kung sinong naunang humingi o mag-alok. Ang mahalaga, kapag ka hindi tumanggap yung opisyal, maski na anong alok, wala pa rin korupsyon. Ayan. Ayun. Okay. You know, Marimili, why don't we ask Father Joe Dizon? Kanina, okay.
Technically and strictly speaking, pag sinabing corruption, hindi lang yan pagkuha ng pera. Pag sinabing corruption, yun ay paggamit ng kapangyarihan at posisyon para mangurakot, para i-advance yung interest niya, yung kamag-anak niya, yung mga cronies niya. Kaya dahil doon, kapag usapin ng corruption, gobyerno yan. No? So nag-uumpisa dapat ang usapan sa Oo, gobyerno. Sa gobyerno. Yan ang pangalawa, no? Kapag ka sinabing may corruption sa isang bansa, hindi generic na gobyerno lang ang responsable. Ang responsable diyan yung presidente. At sa kaso natin, si Gloria Macapagal Arroyo. At pangatlo, yung latest survey, no? Ang mga kinonsulta nila ay mga investors, mga private individuals na ayaw magnegosyo rito dahil sa corruption. Hindi naman nakikipag-deal sa mga individual na Pilipino. Nakikipag-deal yan sa gobyerno. Kaya sinabi ng may corruption dahil yun ang experience nila. Oh, we have to listen from Vicky. Okay, sige. Ang nakikita ko dito, ang mga Pilipino ngayon talagang bukas ang mata pagdating sa korupsyon. Bakit? Dahil ang gobyerno mismo ang nagtutulak at nagpapalabas sa ating mga pahayagan sa ating TV ng mga korap na tao. Kanina nabanggit ni Attorney BIR, Customs, DPWH. Of all time, ngayon meron na tayong mga nakakasong Customs Official, BIR, DPWH. Hindi, anong small fry? Mga Regional Director, Undersecretary, Regional Director, merong judge, merong mga taga-land bank. Dito lang natin ngayong nakikita yan dahil nung institute natin yung lifestyle check, over 145 na tao ang chinek, 100 ang kinasuhan. Dito sa ating sinasabi nating mas corrupt ngayon. Sabihin ko sa inyo, noong 1999, 4,800 na kaso ang pumasok sa Sandigan Bayan. Year 2000, 4,300. Noong 2001, 3,009 na lang. 2002, 3,002. 2003, 2007, at nung isang taon, 2004. Nakikita natin na bumababa ang kaso At ano na naman ang pumapasok sa conviction Sandigan. rate nila? Ang conviction rate nila, sasabihin ko sa inyo kung ano ang conviction rate. Noong 1999, In other words, 11.76%. Noong 2004, 6.93%. Bakit mababa? Dahil napatunayan na ang mga kurap at mga lumalabag sa batas ay nasa 6.7% lang nitong mga. Mare. Ayon sa datos ni Ricky, bumababa ang numero ng taong kinakasuhan ng katiwalian. Subalit ayon naman sa datos, tumataas ang antas ng korupsyon. Bakit? Kasi nga mas konti na yung kinakasuhan nyo pero mas marami pa rin nagnanakaw. Okay, Vic. Tatanungin muna natin, pag sinasabi natin ang gobyerno, ayan ba yung ang pamahalaan o kasama na dyan yung mga opposition? In other words, The whole government. kasama Di ba dapat? lahat kayo. Pero ngayon, napakaraming kinakasuhan ng ating pamahalaan dahil nga dito sa mga institute na mga offices ni Presidente Gloria Bumaba Macapagal nga, Ricky, di ba Arroyo. sabi mo? Are we denying na walang initiative yung present administration, Diggs? Wala eh, kasi tingnan mo Bakit hindi... Ano yung lifestyle check? Alam niyo, Wait. yung mga ganyan, cosmetics lang yan eh. Ang tanong, bakit ayaw ipademanda ni Gloria, si Secretary Nani Perez, na sinuhulan siya pang humingi ng $2 milyong? Eh bakit hindi tinamaan ng plunder si Justice Secretary Nani Perez? Bakit hindi na-plunder itong si Garcia? Bakit hindi na-plunder itong mga kamag-anak? Ibig sabihin, kinukonsente o baka yung pera na kinukuha nila napupunta rin sa Malacanang. Big word. Kasi tingnan mo alam mo, Fighting words. alam mo, kung saan ang ulo, nandun din ang buntot. Ito mga buntot ito ang ulo sa Malacanang. Okay, Bayani. Hindi nagkukulang ang administrasyon na ito para lutasin ang problema na yan, ano? Narinig na natin siguro yung e-procurement sa kauna-unahang pagkakataon. Ginagamit natin ang bagong teknolohiya para mabawasan natin, para ma-check natin yung korupsyon. E-procurement, electronic procurement ng gobyerno. Meron tayong NGAS, dinevelop na software para madaling matrace ng gobyerno ang mga katiwalian. Yan ay ngayon lamang natin naririnig. At yan ay puspusang ipinatutupad ng ating pamahalaan. Alam niyo, kalikutin lang ang computer, wala yan eh. Dapat kalikutin ang Malacanang, alam nila mag-manipulate eh.
lahat ng nangyari, sinisisi ang Malacanang at dapat namang sisihin eh. Kung hindi naupo si Gloria, hindi tayo maging number 2 eh. Kaya nga nagko-complain si Miriam eh, bakit na hindi tayo naging number 1? Dinaya tayo eh. Dapat number 1 na kurap tayo eh, di ba? Kaya gusto niya. Okay. Pero, Diggs. pero tinan mo ah. Okay, let's listen. Anong sinabi? Let's Anong listen. sinabi ng Let's Justice listen to our Secretary? resource person. Ang sinabi ng Dex, Justice Secretary, lahat ng pangyari, noted. Okay. Let's listen to our Si Dexter naman. Just before we make a break. Okay. We go on a break. Dexter, go ahead, please. Sa panig naman po ng Malacanang, marami pong proyekto ang ating Pangulo. Unang-una dyan, naging successful po ang lifestyle check. Nakita niyo naman po, the World Bank gave credit to the Philippines for its project, yung sa lifestyle check. Sa dami po mga nakita natin, mga nahuhuli natin, kaya nga po lumalabas itong mga kasong ito. Kung hindi po lumabas itong mga kasong to, hindi po tayo ma-rate. Alam niyo, Hindi tip tayo of the ma-rate iceberg niyan. lang yan eh. Lumalabas po itong mga kasong ito dahil sa proyekto ng Presidente at ng ating gobyerno. Ano ang reaksyon nyo, Diggs, Cheese? Ayon sa pag-aaral ng Transparency International, si President Estrada ang nakakuha ng ika-10 pwesto sa pinakakorap na chief executive sa mundo dahil sa loob ng kanyang 3 taon, umabot sa $78 million to $80 million ang pinaniwalaan ninakaw niya mula sa kaban ng bayan. And yet, si President Estrada sabi niya hindi siya corrupt. Ano masasabi niyo dyan? Because you were together with him. Di ba? Alam niyo yung sinasabi dyan, ayon sa Transparency International, panahon ni Presidente Erap, hindi number 10, number 54. Ano? No, we are talking about President Estrada himself being one of the top 10. Well, sinasabi dyan, wala namang ebidensya hanggang ngayon, eh, may demanda sa kanya. Anong ebidensya? Para sa Okay, yeah, para sa akin. Cheese. Why don't may you- continue, let's, tingnan no, niyo. let's hear from Cheese now. Para sa akin, pare, sinisisi na naman nung unang lumabas yung corruption index na mataas ang antas natin, sabi ni Secretary Bunye, ang binibilang pa dyan kasi yung ginawa ni dating Pangulong Estrada eh. Para sa akin, totoo man o hindi yung akusasyong yan, nakabinbin sa korte yan, dapat sa puntong ito, huwag na tayo magtuturo at manisi pa, balikatin at aminin ang gobyerno, may katiwalian, hanapan natin ang solusyon. Halimbawa, so let me press the issue. Doon ho sa Kongreso, kayo ay member of Congress, may katiwalian ba sa Kongreso? At ano ang gusto nyong gawin para malunas yung problem na yan? Pare, ng katiwalian? merong 32 kongresista sa ngayon na may kinakaharap na kaso sa Ombudsman at sa Sandigan Bayan. Kung may ginawang kamalian na mas kinasinong kongresista o senador, kasuhan at dapat harapin niya at pagtanggol niya yung Mayroong sarili niya. proseso. In other Mayroong words. prosesong Okay. sinusunod. Okay. Dahil din sa mga nakikita namin sa mga paligid-ligid, ito nga itulak namin itong E-Procurement Act, itong Law on Attrition para sa mga BIR, dito sa mga Bureau of Customs. Nakikita na natin, hindi pa lumalabas yung survey na to, talagang pinag-uusapan na yung corruption na yan eh. Nung araw pa, kahit anong time pa lang ni President Marcos, President Ramos, pinag-uusapan na natin yan eh, alam na natin yan eh. So, itong mga panahong ito, dito namin ngayon, ini-institute na Pero pare, binanggit niya panahon ni dating Pangulong Marcos, Ramos, Aquino, Estrada, ngayon Arroyo, walang umamin ni isa eh. Ngayon ang tanong namin, inaamin ba natin sa kasalukuyang gobyerno na grabe ang katiwalian? Dahil para sa amin, pare, ang unang hakbang sa pagresolba sa problema, yung pag-amin, may problema tayo. Okay. Ano? Amin ba o hindi? Aminado ba? Aminado ba? Chairman May korupsyon. May korupsyon. Hindi natin tinatanggi yun. Ano? Pero sabi mo nga, huwag na tayo manisi. Hanapin natin yung solusyon. Kaya ako'y umuupo sa kabinete ng ating administrasyon ngayon. At sa tuwing ang pangunahin sa lahat ng pinag-uusapan namin, paano mapag-iigi ang sistema para sa gayon ay mawala yung mga pangingikil, mawala yung korupsyon. Unang-una na, dahil sa bunsod ng ating Pangulo, ako sa MMDA, kami sa MMDA, ay naglabas ng mga bagong patakaran para maalis nga yung mga korupsyon na yan. Ano? Magmula sa pinakamaliliit hanggang sa pinakamalalaki. Kaya yan ay sapagat naniniwala kami na nasa sistema yan. Ang Amerikano man ay nagdaan na rin sa pinagdadaanan natin ito ngayon. Subalit na pag-igi nila ang kanilang sistema. Gayon din tayo. Okay. Pag-igihin natin ang sistema natin at mababago natin ang sitwasyon. Okay, let's hear from our audience. Bon? Okay, Bon. Nabanggit po yung korupsyon, kailangan po nating, yung mga nasa gobyerno, kailangan po nating pigilan yung temptation na binabribe ng mga tao. Nasa inyo po, mga nasa gobyerno, ang dapat sumupil sa mga ganitong mga bagay.
Yun lamang po. Okay, Okay, let's Glenn. hear. Alam po natin na mayroong korupsyon sa gobyerno, pero hindi po natin maiwawala yun dahil nakakapit na po sa sistema ng Pilipinas. Yung sa atin lang po, bilang mga kabataan, dapat sa simula pa lang, utay-utay na nating baguhin ang sistema para pagdating natin sa oras, wala na po ang korupsyon sa Pilipinas. Okay. Let's ask Marichu. Marichu, sa palagay mo ba, is corruption endemic in the Philippines? Sinabi po ni Pangulong Macapagal Arroyo 2 days ago nga na sabi niya endemic. Ang ibig sabihin ng endemic, yung daw pong korupsyon ay endemic sa atin. Ang ibig sabihin ng endemic ay likas daw sa atin. Gusto ko lang sabihin sa kanya na sa amin hindi likas yun, baka sa kanya likas yun. Huwag sana niyang sabihin na likas yun kasi hindi po likas yun. May mga structures So, sa na... palagay mo, it is not Hindi po within the likas soul, sa it's tao. not a Sana po fatal ay flaw. hindi sinabi ni Pangulo na likas sa tao yun dahil hindi ko tinatanggap na Damage likas sa culture na tao tayo. yun. At siguro she's speaking for herself when she said that. Do you agree? Okay, Ricky. What about you? Do you think? Dapat siguro tingnan natin yung mga hakban na ginagawa. Alam niyo sa Hong Kong, umabot ng 15 taon bago nila nasugpo ang korupsyon. At isa sa mga umuupo dito sa yung anti-corruption na commission nila ay si Tony Kwok, na ngayon ay ang consultant natin sa ombudsman mismo para mapagtibay natin itong anti-corruption drive. Ano ginawa ng pamahalaan ni Gloria Macapagal Arroyo? Dinagdagan niya ng budget ang office ng ombudsman para mas mabilis ang pag-process ng mga kasong ito. Kinuha nila si Tony Kwok at pinapattern nila ang sistema ng anti-corruption na ginawa nila sa Hong Kong noon dito sa ating bansa. You know, ang problema ba, sistema lang o yung kultura? O yung kagawian? Well, following the I endemic think it's a culture theory. thing. I think it's culture. Kanina iniisip ko system pero ngayon culture. Pero alam mo, in fairness to this government, kasi ako hindi ako taong gobyerno. Private sector. Private sector ako. Nanonood ako from the outside. Nakikita ko na ngayon, lumalabas lahat. Bakit? Tumapang ang tao. Hindi lang yon. Yun ang dahilan kung bakit marami tayong nakikita ngayon. Because tumapang ang tao. And then nakikita ko si Madam Gloria, walis naman siya ng walis. Walis siya ng walis. Hindi naman pwedeng overnight solution. Kasi nga, tama naman yung kanya. Okay. Napakatagal ng panahon na problema. Claire, we'll ask Father Joe, no? Father Joe, many people asked, ito'y totohanan lang, we're the only Christian nation, and yet, mukhang salutatoryo na tayo sa corruption. Is anything wrong with us? Or anything wrong with anything in the religion? Well, merong malaking pagkakamali, no? As Christians and Filipinos, for that matter, miseducated tayo. Sa pagiging Kristiyano, ang itinuro sa ating pagkristiyanismo ay yung mga Kristiyano, ang buhay niya dalawa. Isa sa simbahan, iba sa labas ng simbahan. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun kasi kanya split level Christianity yan. So may may pagkakamali ang Catholic Church natin dito. Yung Kristyanismong pinagduldulan sa atin, no? At ikalawa pa, lalo ang gobyerno, kapag ang gobyerno ay napapahiwalay, gustong-gusto niya ang Kristyanismo na sinasabi niyang, doon lang kayo sa loob ng simbahan, wala kayong pakialam sa labas. Okay. Pangalawa, isa ko sa lang dagdagan, yung usapin pa ng miseducation natin sa political system, yung binigay sa ating mga political system ng mga nanakop sa atin ay political system na ang pwedeng maupo lang ay yung mayayaman, may mga interest na isusulong. Kaya silang nakakaupo at ginagamit nila yung posisyon para higit pang isulong yung interest nila. Okay. Let's hear isa pong anthropologist po. Isang anthropologist. Ano ho ang say nyo dito? Isang comment lang ho. Siguro dapat wag nating sisihin ang kultura for what really is a function of the social system. Ang social system, napaka-importante ng governance. At kapag ang governance is unable to punish wrongdoing, yan ang minimum requirement sa governance. It should be able to reinforce what is good at saka punish what is wrong. Ang problema, kung ang sistema mo is not able to punish those who do wrong, and praise those who do right. Sabi nga sa Biblia, you become a soft state. So yung sinasabi na endemic ang corruption, mahina talaga ang gobyerno, ang estado dahil doon. Doktora, just on that, I don't want to debate with you, pero kung sasabihin na nandyan lahat ng batas, ang problema lang ipapatupad. Anong problema? Yung sistema o yung kultura o yung tao? Para ho yung chicken and egg, yung tao at saka yung sistema. Kasi All the laws are there. Oho. Kasi actually, tanggapin natin yun bilang mga Pilipino. Hindi yun sa kultura natin, kundi rin sa
kung merong kapangyarihan ng gobyerno para sumingil o humingi ng suhol, may kapangyarihan din ang tao para humindi. There's such a Okay. thing as the power of Very good. refusal. Pagbalik ko natin, pag-uusapan natin, may solusyon pa ba ang korupsyon sa ating bansa? Solusyon ho. At kung may solusyon, ano nga yun? Hahanapin After natin. this few... Kanina, meron sinabi si Ricky na gusto kong i-pursue. Sabi mo, Ricky, utang na loob, may utang na loob ka kasi pinagbigyan ka. Kailan nag-end yung utang na loob at kailan nag-uumpisa ang panunuhol? How do you distinguish between the two? Alam niyo, kung ikaw isang public official, talaga naman dapat hindi ka tumatanggap. Ayun dapat. Isa sa problem. For whatever reason. For whatever reason. Okay. Hindi ba? Bakit ka tatanggap? But it's just part of our culture. Na kung minsan, pupunta ka sa doktor, public doctor yan, at wala kang, tumatanggap naman na hindi ka sisingilin. Pero nagdadala ka ng manok at gulay sa kanya para magpasalamat. Pero- Yung ba ay korupsyon? Pero- ano yun? Tinangkan nga natin Utang na loob yun. Pero, Utang na loob. Pero public doctor siya. pero kanina nagsasabi ka na may utang na loob ka doon sa pulis na nagbigay sa iyo ng Oo, pardon. dahil Oh. hindi ka na mahihirapan in the first place, kaya ka na hinuli dahil may kasalanan ka. Hindi ka na mahuhulihin ng pulis at basta paparahin ka, pengin ng Hindi pera. kaya ang dapat natin i-propagate, utang na loob is okay until you break the law. Gaya ng sinasabi mo. Walang masama, pare sa utang na loob. Nagiging masama lamang yan kung dahil sa utang na loob, ginawa mong itim yung puti at ginawa mong puti yung itim. Pero yung utang na loob mismo, walang masama doon. Okay. Kasi, Mare- Kailan mangyayari yun? Pagdating, for example, dito sa mga violations na ito, no? I want specific examples. Merong kapangyarihan ang isang tao para palampasin ka na lang. Siguro na nga, magpipikit mata na lang ako na palampasin lang kita kahit na pinasok mo yung one way na yan. Di ba? Dahil sa pakiusap, magaling tayo makiusap, napapalampas tayo. Pero kung minsan, di ba, dahil napalampas ka, kahit papano, tumatanaw ka ng utang na loob. Bibigay ng tip. Pero hindi ba, Ricky? I mean, you romanticize it so much eh. Hindi ba ang totoo diyan nag-iintay yung pulis hanggang magsabi ka na pwede ba ganito na lang? In other words, hindi ka Hindi naman siguro. papakawalan. In the first place, Mare. Ayun ang sinasabi sa akin eh. Hindi, in the first place, hindi ka naman mapupunta sa sitwasyon yun if you do not break the law in the first place eh. Well, yeah. Mare, Oh, pare- that's true. Huwag na nga tayo maghintay rin sa paghingi. Yung pwesto na lang ng pulis at nandito si Chairman Binay, tama-tama. Chairman Pag yung Fernando. Chairman Binay? Fernando, Wow. kapag ang pulis ay nasa gitna ng kalye, malamang wala mag-violate eh. Ang problema, minsan yung pulis, nagtatago sa likod ng puno, hihintayin na may mag-violate at doon paparahin. Mayroon pa kayong bagong order, Chairman? Chairman Fernando, sige na po. Kung, sabi nga ni Chairman Fernando kanina, ang demonyo ang siyang nagtetempt. Iwasan na ho natin yung temptasyon. Pakita na natin agad yung aid. Nandun sa gitna, nagbabantay, nagmamatsyag, at wag na ho magtago. Mayroon dun sa ba kayong gilid. order na hindi dapat magtago? May bahagyang katotohanan yan. Pero minsan nakatayo na yung pulis, tatlo-tatlo, nagba-violate pa rin yung driver. Claire, alam mo, kanina sinabi natin Hindi, sa kasi I disagree with the system thing. Kasi Okay. kultura yun eh. Para sa amin talaga dito, kultura yun. Ang problema, kaya nga, sinabi mo kanina, tao ba, o sistema, o kultura? Ang problema, ang tao nagpapatakbo ng gobyerno, may kultura siyang ganun. So, ganun talaga ang patakbo niya, di ba? And then, ang problema, lahat tayo kasama dun sa kultura na yun. Yun ang problema. Kaya kahit sino man ang umupo, tatanungin mo yung chicken and egg problem. Sino ba nag-umpisa? Wala Ang na, nandun sinasabi na eh. mo, Beth, may flaw sa Filipino Claire po. character. Claire. Ay, sorry, Claire. Why do I keep on saying Beth? Ikalawang beses na yun. Ang sinasabi mo, actually, is that meron tayong flaw sa ating character. Aminin Meron ba tayong natin weakness. at hindi? Ito po. Talaga Yes or no? pong- Mare. Yes, okay. Tingin ko, pare-pareho. Pilipino, Hapon, Inchik, Amerikano. ganun din, Pare-pareho yan. May flow yan. Kaya ang importante is yung sistema. Yung wag nilang matalo yung sistema. Kagaya ng sinabi ni Dr. Amagay, if there is a system where you are going to punish those the lawbreakers, Because the wala kang system problema. will help you identify O, Diggs. the culprit. Meron bang ganon? Nag-improve ba yung system ngayon? Diggs? Alam niyo walang problema sa sistema. Ang problema ay yung nagpapalakad sa sistema. Sinabi nga ni Chairman na Fernando, nandyan yung 3 pulis sa kalsada, nandyan yung violator ng traffic. Bakit hindi hinuhuli? O bakit Or meron hinuhuli? hinuhuli para susuhulan.
Oh. Yun ang problema doon. Alam na natin may problema. Another example, alam niyo dito sa DPWH, yung mga foreign assisted projects, alam niyo nakapatong dyan, 30% palagi. Kaya nga may problema tayo sa NLEX, sa Northern Luzon Expressway. Bakit? Nakapatong na dyan. Sino nagpatong? Hindi ba sa taas? Pwede bang pumatong ang sa baba? Ang pumapatong sa taas. Hindi ba? Hindi ba? Nakuha ninyong ibig kong sabihin. Explain mo nga sa O pati amin. kayo, paniwala sa akin. Chairman Fernando. Yung sa taas, yan ang nakapatong. Yan ang pumapatong. Dahil pumapatong sila, kawawa ang taong bayan. Sa DPWH, hindi ba pina-echa fuera si Secretary Sorique? So that's about as high as you can go, no ha? Secretary level, ipinaalis siya. Pero medyo nasira ang diskarte nung i-retain siya bilang undersecretary. Paano yon? Can you explain that? Hindi, kasi masama ang ginawa mo. Galing ka doon, Chairman. Si Secretary Soriques, acting lamang siya. Hindi nawawala yung kanyang pagkakarir. Permanent Permanent position. Kaya balik siya sa sa Pero may kaso eh. Sabi Pero ni inalis Marvin. siya eh. I mean, in other words, kaya siya inalis kasi maraming akusasyon laban sa kanya. Pero hindi ibig sabihin he is May wrong when he's akusasyon. secretary but he is correct when he's undersecretary. may akusasyon pero kinakailangan litisin. Kinakailangan irap siya sa korte bago natin Ay, bakit masabi. hindi masuspindi? Ganun din, may regulasyon na sinusunod tayo na kinakailangan ay dumaan sa proseso. Tell us, what happens when there's an accusation? Dexter. Can you suspend the officer, Dexter? Dexter. Diyan po, ma'am, meron po tayong tinatawag na due process. So ngayon po, yun po ang ginagawa natin. Meron po siyang karapatan, nililitis po natin through administrative In investigation. the meantime, hindi siya suspended or anything. Wala pa po tayong recommendation sa Pero, ganyang bagay. sandali lang, bakit si Perfecto Yasay, sinuspend ka agad, tapos sinuspend ulit, tapos sinuspend ulit? Anong klase yan? That's due process? Yun po sa kanya, may findings na po sa kanya. Malam po meron na pong probable cause sa kanyang suspension. Ngayon po kay Secretary Soriques or Acting Secretary Soriques, it's still undergoing investigation. I see. So Alam ninyo, halimbawa, iniimbestigahan, pwede naman i-suspend yan. May tinatawag na preventive suspension. Pero hindi ginawa may yan. kaso. Bakit? Kakampi ni Gloria Macapagal Arroyo. Okay, go. I hate to say it, but that sounds right. Why is that? Yeah, tell me. Would anyone tulad po- take up the Yes, causes why with don't these administration? panelists? Walang demanda sa kanya. Tungkol daw, walang demanda. Meron lang aligasyon, pero walang formal na charges na Kung walang demanda sa kanya, paano magkaroon ng investigasyon? Kung may complaint, demanda rin yun. Hindi naman ibig sabihin na pupunta ka pa sa korte, pupunta ka pa sa ombudsman. What do you say, kung Cheese? pupunta You're a ka sa lawyer. ombudsman, walang mangyari sa iyo. Tutulugan ka lang ni Marcelo eh. Yan ang mangyari dyan eh. Mare- O tingnan mo, I don't anong think ginawa ni so. Marcelo? Marcelo is a very Tinulugan good si ombudsman. Garcia. May Imbis na akusasyon- pala ng plunder, anong ipain? Meron May akusasyon, akusasyon ano? si Manong Diggs na kakampi daw kung kaya't hindi kinasuhan. Tanungin natin ang PAGSI. Inimbestigahan ba ninyo at kayo ba'y nagbigay ng findings para tanggalin ni Pangulong Arroyo si Secretary Soriques? On record. Yun po, Mr. Congressman, classified po yun. But I assure the public, Classified public interest. we are still under... Sabihin Hindi. niya, sagutin mo yung tanong kasi public interest yan eh. You are still? Are you investigating him or he's being made to answer charges already before your office? National security. Yung pong mga pumapasok sa opisina namin, lahat po yun ay classified. Why can you not say, is that something in the executive order? What? National security. The PAGC is a recommendatory body. So whatever things or cases that investigates, doon lang po tumutungo sa Pangulo. And it's up to It's the up to President. the President to make it Yes. public. Is that what you're saying? Yes. It's an arm of the president. So, Dexter, ang ibig sabihin ba niyan, pag hindi sinabi ng presidente imbestigahan, hindi ninyo iniimbestigahan? Halimbawa, sa kaso ni Soriques, sa kaso ni General Garcia na nagnakaw ng over 200 million, hindi ba umutos si Gloria Macapagal Arroyo sa inyo na imbestigahan? Or inuutos lang ni Gloria na imbestigahan na yung mga tao na kung magsalita, hindi siya masasabit. Halimbawa, ganito kay Garcia, pag nagsalita yan, sabit siya. Magsalita si Soriques, sabit siya. Inutos ba ni Gloria yan para isabit ang sarili niya? Or iniutos lang niya yung mga kaso na hindi siya masasabit sa palagay niya? let's be a little bit more constructive ngayon, ano ha? Sinasabi natin, if you think that may hope ba? May hope.
sa inyo. If there is a hope and you think that it Kung can be mayroon pa done, pag-asa. ano ang bilang public official, for example, Cheese, ano ang your number one suggestion to Solution. remove corruption in government? You. Mare from your pare, personal hindi ako experience. naniniwalang cultural. Alam ng Pilipino ang kaibahan ng tama at mali. Kailangan lamang pasunurin sa batas ang Pilipino. Dapat ang pagbabago magmula sa taas. Kung nakikita nila na yung sa taas, bilyon o milyon, yung mababang opisyal, barya-barya, magnanakaw at magnanakaw palagi. Dapat manguna sa pamamagitan ng ehemplo ang Pangulo at, hindi lang yan, Mare, dapat walang alinlangan ng duda tungkol Okay. sa kanyang kalinisan. So leadership para by mapatupad. example. Para Camilo, mapatupad ang It batas starts sa from the top. korupsyon. Marichu, ano ang recommendation mo? Sang-ayon po ako sa sinabi ng ating resource person na ang dahilan dito ay sistema rin, hindi kultura. Dahil sa hindi po napaparusahan ang mga nangungurakot kahit hindi sila natatakot na magnakaw ng magnakaw. At yung mga naluluklok sa kapangyarihan na dapat ay nagpaparusa at nagpapatupad ng batas, sila mismo ay corrupt dahil yung pagluluklok sa kapangyarihan, kailangang bumili ka ng mga boto at yung mga matitinong tao tulad ni Maring Winnie, sila yung mga hindi naluluklok sa kapangyarihan. Kaya sa tingin ko, ang solusyon po dito sana ay magpatuloy yung malaya at independent na mass media at i-expose natin yung mga anomalya sa pamahalaan Okay. at sana ay maging independent din at malakas yung ating Supreme Court. Okay. Diggs, ano ang suggestion mo, your primary suggestion to reduce corruption in government? Well, sa ngayon, isa lang ang aking suggestion para ma-reduce kundi man mawala ang korupsyon. Patalsikin na lang si Gloria Macapagal-Arroyo. Okay. Okay. Ricky. Ako sa tingin ko dapat bilisan natin ang proseso no ng pag-iimbestiga nitong mga kasong ito para makita natin kaagad na mayroong mga taong nahukulong. Sa ngayon napakabagal. At ito ginagawa ng ating pamahalaan, binibigyan natin additional na pondo ang ombudsman, ano? At pangalawa, protection natin yung mga magtuturo dito sa mga korap na ito. Okay, Claire. Okay. Ako naman, I agree with the lawyer here na dapat talaga ang mass media mag-participate talaga sa patuloy na scrutinize ng mga tao na talagang nagkakaroon talaga sila ng corruption. And doon naman sa political side, sana mas maging objective tayo. Huwag tayo masyadong mag-politicize. Masyado kasing nahahaluan ng kulay, kaya masyadong gumugulo. Kailangan mag-focus tayo. Kung talagang corruption, doon lang tayo sa corruption. Okay. Chairman. May patama ka yata dyan. Okay. Sa akin, lahat tayo, sundin natin ang batas ng Diyos at ang batas ng gobyerno. Sundin natin. Doon tayo mapapanuto. Okay, why don't we listen to our two resource persons? Okay, briefly, Father Joe, anong... Recommendation. Well, una, wag natin sisihin yung ating kultura, no? As a people, we have a good culture, no? Pangalawa, hindi rin yung reliyon kasi tamang tinuturo ng reliyon, dapat nagsasakripisyo, nagbibigay. Yung problema natin, yung political system natin talaga, ay sistema lang na ang pwedeng maupo ay yung mga pwedeng mangurakot, may interest, no? Yung mga taong gustong maglingkod lang, pero walang pagkakataon, hindi makaupo. Kaya ang hope ko, palakasin natin yung democratic movement of the people para yung tao mismo ang magbago ng ating sitwasyon. Okay, Dexter, briefly. Ituloy po natin ang programa ng ating pamahalaan, ng ating administrasyon. Dahil maganda po ang nasimula na programa ng ating Pangulo. Meron ho siyang political will. So ipagpatuloy po natin ito. Okay. Alright. Alam niyo mga Maret, pare, 3 issues came out tonight. Ha? Yung issue na, is it a fatal flaw in our character, cultural flaw? And I agree with the majority here na hindi ho kultura yan, hindi ho sa tao yan. Kasi tignan nyo, dalhin nyo yung Pilipino dun sa abroad, hindi naman siya corrupt. Bakit? Kagaya ng sinabi ni Dr. Magay, abay, because kung corrupt siya ron, o nanunuhol siya ron, baka mabilanggo pa siya ng hindi oras, hindi ba? Dito wala eh. There is a corruption pace in this country, and that is the flaw, is in the system. And the second question is, sino ba? Isisisi ba ang gobyerno? Abay, dapat talagang sisihin ang gobyerno. Pero, dapat rin magsisi tayo sa sarili natin. Because, as Ricky says,
It takes two to tango. Miski sasabihin ng opisyal, gusto ko ito, kung sasabihin mo ayoko, at saka magdemanda ka o sumigaw ka, walang mangyayari. Ito mga sinasabi, mga fixer-fixer dyan sa LTO, kung nakikita ng tao, isang malaking linya, nakikita nila na may fixer na pumapasok doon. Akalain mo hindi sila magsasalita? Eh di kung ako yun, sasabihin ko, hoy, ang linya ando doon. Doon kayo pumunta. In other words, shaming them. Hindi ba? Mapapahiya sila. Kaya lang tayo hanggang pa-whisper lang. Hindi pwede yon. We have to do our part also, no? And finally, the third, is it hopeless? No, I don't think it is hopeless at all. Bakit? Nakikita natin, the media, ang daming investigative reports, the people, ang dami silang, they're very, very vigilant. Yung mga, criticize Gloria the way you want, but the point is that she instituted these lifestyle checks, and there are 100 cases that are there, which are 100 more cases than there were before. Now, is she going to do it to the secretary level, etc.? Naalis naman niya si Soriques. I'm very unhappy because Soriques is still there, but you say it's due process, etc. There is great hope, but it took 400 years of corruption to get us where we are now. Please, it will not take 3 years of corruption or the removal of Gloria Arroyo to remove corruption in the Philippines. That is the most, that is not going to solve the problem, whether Gloria is here or not. Hindi ba? We have to answer for ourselves. Ayan. Well, alam mo ninyo mga kaibigan, yung hong problema ng corruption is a big problem na dapat tayo lahat we have to recognize, no? Of course. Noon ako po ay bagong congressman, kagaya ni Congressman Jesus Cudero at saka si Congressman Sandoval. Pumunta ako sa Taiwan. I learned of a person by the name of Chiang Ching-ku. Siya ang anak ni Chiang Kai-shek, na kung saan siya po ay namatay mas pulubi kaysa sa daga. In other words, ang sabi sa akin, ang Pilipinas daw ay perfect except that there is no generation of political leaders that have truly sacrificed for the people. Not even she said, Ricky? Well, including all of us. Kasi sa kanila, yung sakripisyo is very clear, Maring Winnie, even going against your own interest. In fact, it's Lent today. Tayo po'y Kristiyano. The only way, actually, to save democracy here is to truly sacrifice for others, and that starts with government, and that starts with the president, him or herself. That Okay. is the solution. Maraming salamat. We have to say good morning or Good good morning. night. Thank Hanggang you. sa susunod na Huwebes, dito sa debate, lahat kayo kasama. Okay. Bye-bye. Mabuhay po kayo.